Ito na nga ang kinakatakutan ng mga OFW na malimas ang pera na pinag-ipunan sa ibang bansa sa pagtatrabaho sa abroad. Dahil isang OFW content creator sa bansang Saudi Arabia nag-share ng post sa social media na bagong-bago lang October 9, 2025 na may nakalagin sa kanyang online banking at nalimas ang kanyang pera sa kanyang BDO account. Hindi naman niya naidetalye ang buong pangyayari, pero eto ang post niya. Sabi pa ni Kabayan sa comment section, buwan o taon itong inipon. Kaya ang paalala niya na mag-ingat ang lahat, lalo na sa may mga online banking. Eto naman, may dalawang kababayan natin na nagbahagi din ng kanilang karanasan at BDO din na muntik malimasan ng pera dahil sa naklik nilang link na akalain mo talagang legit galing sa BDO. Ngunit napag-alaman nila na ito ay scam. Yung isa pa nga ay nakapagbigay ng mga detalye kagaya ng card number at CVV or yung code sa card. Buti na lang ay nailak niya agad ang kanyang card kaya hindi nalimas ang kanyang pera. Kaya guys, maging babala ito sa lahat. Muntik na akong manakawan sa BDO credit card ko. I-share ko lang sa inyo yung experience ko para aware na kayo sa ganitong klaseng scam. Nagpadala sa akin ng SMS ang mismong BDO. Mismong BDO to ang sabi sa akin, BDO reminds you that your reward points 6,125 will expire today. Please visit to redeem your favorite gift. Tapos eto yung binigay nilang website, phls-bdo.com. Hindi ko iniisip na scam to kasi BDO yung nagpadala. Tsaka prior to this message, meron kasi nagpadala sa akin kasi nga meron akong Sapphire membership na meron talaga akong mga perks doon. So, ina-expect ko na magpapadala sila ng SMS ulit sa akin para sabihin ko ano yung mga rewards ko, mga perks, ganyan. Kaya inisip ko na baka ito yung follow-up na message. Nung pinuntahan ko yung link, napunta talaga ako sa BDO website. Mukha talaga siyang website ng BDO. Tapos pinapipili ako kung anong gusto kong reward doon na equivalent doon sa number of points ko. Meron doon mga power bank, may speaker, at kung ano-ano pa, basta madaming pagpipilian doon. Tapos kapag ka nakapili ka, pipili ka pa nga ng kulay kung anong gusto mo eh. Kasi ang pinili ko doon, speaker. Yung JBL speaker pa nga yun eh. Pinapipili ako kung anong kulay. Tapos kapag ka nakapili ka na, mag-i-input ka ng address mo. Kasi doon nila ipapadala. Sumunod naman doon yung details ng credit card ko. Jadi binigay ko yung details ng credit card ko hanggang CVV na bigay ko. Yung OTP, nagtaka ko, hindi siya nagpo-proceed. Hindi siya nagne-next, ganun. Tapos kinutuban na ako, nagtanong na ako sa ate ko kung totoo ba to. Sabi nung ate ko, mas okay kung tumawag ako ng hotline. So pagkabigay ko ng CVV, tapos yung OTP na hindi nagpo-proceed, nilak ko talaga agad yung mga credit card ko. Wala pang isang minuto yun, nilak ko agad. Tapos tumawag na ako ng BDO. Tapos sabi ni BDO, scam daw yun. Diyos ko po. Sabi ko, paano mangyaring scam? BDO yung nag-message sa akin. Ang sabi nila, nagagawa daw talaga ng mga scammer yun eh, yung magpadala ng message gamit yung BDO mismo, ganyan. So, sa madaling sabi, hindi totoo yun. So, ang ginawa ni BDO, tinransfer ako sa isang tao ulit para ma-block agad yung credit card ko. So, na-block nga sa madaling sabi. Tapos, tinanong ko kung nagkaroon ba ng transaction. Sabi nung kausap ko, may nag-a-attempt agad ng transaction doon sa credit card ko. Naka-platinum pa naman yun. Baka muntik nang malustay talaga yung aking credit card. Mabuti na lang talaga, nakapagtanong ako sa ate ko, tapos naitawag ko agad sa BDO. Sabi nung kausap ko dun sa hotline, hindi daw talaga sila nagbibigay ng kahit anong website talaga. So kapag kami nagpadala daw sa atin ng link or website na pupuntahan, scam daw yun, automatic scam daw yun. Kahit, di ba, uso na kasi yun eh. Halimbawa yung sa CashG, di ba, marami rin nagbe-message sa akin doon, alam kong scam yun. Pero itong BDO, first time kong maka-experience kasi BDO kasi yung nagpadala, kaya kala ko totoo. So, para hindi natin ma-experience yun or para hindi nyo ma-experience yun, kahit anong card pa yung gamit ninyo, kapag ka nagpadala ng message or SMS sa inyo na pinapupunta kayo sa kahit anong link, scam yun automatic. Wag na wag nyo i-click, wag na wag kayong magbigay ng information, yung info ng cards ninyo, wag nyo ibibigay, lalong-lalo na OTP, yung CVV lalo, wag nyo ibibigay kasi magagamit yan agad-agad. So, yun lang. Pero awa namang ng Diyos, hindi naman nagamit yung aking credit card, hindi naman na-scam or hindi nanakawan kasi na-block agad, napadala na ko ulit ng bagong credit card. Ay, pero grabe kasi talaga yung mga masasamang tao ngayon talaga, nagkalat talaga. Matitindi siguro mga pangailangan ngayon kasi nga magpapasko. Kaya mag-ingat tayo guys, ingat-ingat tayo. Guys, muntik na akong ma-scam. Grabe talaga. Grabe na mga scammer ngayon, be. Walo ko talaga. May nag-email sa akin. Wala siyang private email address. Ang nakalagay sa subject, BDO notice. So, nag-email siya, hello, we've detected a new device logging into your BDO PayPal account.
So, kailan siya nagla-login? Kahapon pa. October 6. Mga mag-alas 4. Tapos, ang type ng cellphone is Vivo Y53s Android. Saan location? Talisayan, Misamis Oriental. So, pag naka-receive ka ng ganyan, ito based on my own experience, I don't know kung legit to sa inyo or nagaganon sila. Ngayon, matataranta ka, bakit may nag-open? Delete device. Pag nag-delete mo yung device, pupunta siya sa online banking kemi mo. I-open mo yung online banking, tapos pagka kemi nun, may mag-send ng OTP. Guys, this is for awareness, no? If ever magyari sa inyo. Mag-send na ako ng OTP, hindi nag-pursue kasi hindi sila nagbigay ng OTP. Wala akong na-receive na OTP. Yung they are asking for OTP, nung na-resend ko, siguro mga nakatatlong resend ako, wala naman nag-chat or wala naman nag-text sa cellphone ko, no? Meron pa dun, try other method. Wala. Ngayon, kinakabahan ako. Kasi nanganganib yung 2.5 ko eh. So, tumawag ako sa hotline ng BDO. Hello, this is Doc Mikey. May bumubukas ng account ko, nanganganib ang 2.5 ko, ma'am. Be, malaman-laman ko, ano po yung babi pa hinaan niya. Pakibigay po yung inyong card number and validation, no? Full name at birthday. So, tinignan. Ay, hello po, Doc. Wala naman pong nag-open ng account nyo. Meron ho ba kayong pinindot na link dyan sa sinend na email? Hindi po kami nagbibigay ng email na ganyan. Meron, ma'am. Delete device. Ayan ho. Nakalagay delete device. Pinindot ko. Ay, naku po, ma'am. Ay, naku po, Doc. Hindi po kami wala pong nag-open ng account yung kahapon. Ha? So, tama yung address. BDO Corporate Center, kasi nakita ko yan sa hotline eh. 7899 Makati Avenue, Makati City. Guys, mukha talaga siyang legit. Kakaloka talaga. Buti na lang, hindi ko pinersu. Hindi ko kinemi. Hindi nag-send ng OTP. Ngayon, sabi niya, kung may hesitations kayo, Doc, pwede naman i-close natin yung account nyo, yung online banking nyo. So, ayan. Di ko na kasi nandiyan yung email ad ko tsaka yung reference number. Dinilit na nila yung online banking ko. Magre-register naman ako, magsa-sign up na naman ako ng panibago. So guys, this is for awareness ba? Awareness ba? May nagawa na noong investigasyon ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa ganitong issue ng mga BDO or nalilimas na pera sa mga BDO accounts. At lumalabas sa investigasyon nila na ang sangkot dito ay nasa loob ng BDO na alam ang sistema nila. Ngunit matagal na ito, pero ang nakakalungkot ay hanggang ngayon ay nangyayari pa rin ang panglilimas at pangahak sa mga account ng mga kliyente nila. At kung mag-research ka nga sa online or sa social media, sa Facebook man, sa TikTok or sa YouTube, ay napakarami nagbabahagi na bagong-bago lang na nalimasan ng pera. Kaya guys, kailangan din natin magdoble ingat sa panahon ngayon. Lumalabas sa inisyal na investigasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas na posibleng may sangkot na tagaloob ng BDO Unibank sa hacking ng mga bank account. Ang tagaloob na ito maalam sa sistema ng bangko. Ayon kay BSP Governor Ben Jocno, maaaring nagkaroon ng oportunidad na pasukin ang sistema ng BDO Unibank habang lumilipat ang bangko sa mas bagong security system. They are moving from their old 10-year-old system to a new one. Kaya usually ganyan nangyayari pagka somebody from the inside alam na yung sistema. So pag nagma-migrate, doon pinapasok yan. Nang mahack at matangay ang pera ng ilang kliyente ng BDO Unibank, naideposito ito sa Union Bank sa pangalan ng isang Mark Nagoyo. Peke raw ang pangalan pero matutunton ang mga nasa likod nito dahil may mga record at dokumento ang bangko. Iniimbestigahan na rin ng BSP Task Force kung may pagkukulang ang mga bangko at anong parusa ang ipapataw rito.
sa BDO kung may mga pagkukulang man, kung may mga hindi, if there are acts or omissions na hindi sang-ayon sa regulasyon ng Bangko Sentral. Sa kabila naman, sa Union Bank naman, yung kanilang onboarding process. Dati nang sinabi ng Union Bank na gumawa na sila ng agarang hakbang laban sa mga dawit na account. Sa bagong pahayag ng BDO Unibank, sinabi nilang pinoproseso na ang reimbursement o pagsauli ng pera ng halos 700 bank clients na nabiktima ng hacking. Pinayuhan na raw nila ang kanilang mga kliyente na magpunta sa kanilang branch para magsumite ng mga kailangang dokumento. Sasagutin daw ng BDO Unibank ang nawalang pera dahil sa hacking. Pero ito'y para lamang sa mga biktimang na-fund transfer ang kanilang pera mula sa BDO account patungong Union Bank account ng isang Mark Nagoyo. Kaya sabi ng ibang kliyente ng BDO na biktima rin ng hacking tulad ni Mary Grace Pascual, pansinin din sila. Noong November 24, nakatanggap na lang ng text si Mary Grace na na-fund transfer na ang 50,000 pesos niya sa ibang bangko. Ipon ang perang ito para sa pagpapagamot ng anak na may epilepsy. Dahil hindi na naisauli ang natangay na pera, hindi may pagawa ang ilang medical procedure na kailangan ng anak niya. Sa iba, maliit na halaga. Pero sa amin po, nakatulad ko na iniipon-ipon ko yun araw-araw para sa anak ko. Napakahalaga po nun. Pupunta ka sa bangko, magrereklamo ka sa kanila, sasabihin mo yung nangyari sa'yo. Halos hindi ka naman nila pansinin. Tugon ng BDO, nirerepaso raw nila ang iba pang mga kaso at tutugunan ang mga legitimate claims. Kaya epektibo rin talaga na kung hindi nyo naman ginagamit ang card nyo or hindi nyo naman madalas ginagamit or kahit ginagamit nyo pa, ay mas maigi na i-lock nyo ang card nyo at i-unlock nyo lang kung gagamitin nyo. And after nyo gamitin, ay i-lock nyo ulit. Kahit maabala kayo na paulit-ulit nyo itong gagawin, ay at least safe ang pera nyo. Muli din natin pinapaalala na wag kayo magkiklik ng links at sumagot sa mga tawag na mga unknown number o hindi mga kilalang numero. Guys, nakakaloka. Kakatapos ko lang ng isang call with a scammer talaga ng BDO credit cards. So this is your sign to always make sure that you lock your card kung hindi mo siya kailangan gamitin. For BDO customers, you have to make sure na nasa BDO online mobile app ka. Click on your settings and then click on manage cards. Then select your credit cards and select all the credit cards na gusto mong i-lock. Tap that credit card and then when you see here, meron siyang lock card, so you just have to toggle it on. And then makikita mo na nakasulat dito, lock na yung card na yan. Now, when your card is locked, there will be no incoming transaction. So kung gamitin man yan online, kung gamitin man yan, kung nanakaw yan, iswipe man yan, magde-decline po yan. For other banks, for example, BPI naman, nasa settings yan and then you click on card control. And then sa card control, make sure that you also click on your card and then just make sure that you temporarily block your credit card. And last but not least, some other credit card apps out there and banking apps meron rin siya. For example, this bank will also have it and then click on manage and then click on lock card. And guys, yes, alam ko nakakatamad sometimes that you have to click on lock card and unlock card every time you're gonna use it. And even ako, guys, paminsan, pumunta na ako sa lounge, tapos pinapakita ko yung card ko, tapos sabi lang, sir, parang nakalock po yung card. Sabi ko, ay, sorry. Again, unlocking will just take a few taps on your app. Huwag po tayong mahiya. Kung sinabihan na nakalock yung card natin, okay lang. Pasensya na po ate. We're just being safe. And then again, i-unlock ko na lang po yung card and then we can use that card and then lock our cards again. Again, let us please be wiser than all of these scammers. And of course, pag unknown na nga yung number na tumatawag sa atin, tulad nga ng mga ganyang number na unknown, let us please not answer these calls na rin. Guys, pag nakakuha kayo ng email na ganito from BDO daw, this is a scam. Kahit nakasulat dyan BDO Security, even if tama yung full name mo, tama rin yung previous mobile number mo, ang galing talaga nila dito. And this new mobile number daw, kuno, and you have to click on this link to update your record urgently. Guys, budol po to, scam po ito. Yes, it looks authentic naman. Mukhang nakakakaba. But again, pag may link yan, peke yan. Now, make sure you do not click on any links. Do not give any of your information. And kung nagdududa ka, you can always call BDO's hotline. Not only that, guys, ha, if ever nabigay nyo mga information nyo, diretso i-report nyo na kaagad sa BDO hotline. Now, syempre, tatanong nyo sa yung mga BDO hotline, don't worry, pinadali na rin namin yan. If you still haven't downloaded the KKB app, the Kaskasan Buddies app, you can download it. And if you go to your card section, click on BDO here. Tapos select any of your card here, just click on learn more. Scroll sa pinakababa ng card
card section na yan, you will be able to find all the different BDO hotlines here. Nandyan yung email, nandyan yung Viber number, nandyan yung mga Metro Manila, domestic toll-free, even your Globe landlines, and international toll-free number IAC if ever kailangan nyo. Lahat na sa Kaskasan Buddies app. Available din po yan for Android at saka for iOS. Now, for help and support naman, if ever you want to report other crimes, di ba, cyber crimes, nandito rin naman sa help and support yung number ng PNP. Pwede rin kayo mag-ask ng help dyan, or if ever you want to report any of those crimes that might have happened. Again, munting paalala guys ha, kahit na tama yung mga numbers, tama yung mga details na nakalagay dyan, think before you act. If ever may mga links dyan sa mga SMS or even emails, remember, budol po yan. When in doubt, diretso, call the BDO hotline. So guys, kailangan natin magdoble ingat kahit ano pa man ang bangko nyo. Huwag na huwag kayo magkiklik ng links or sumagot ng mga tawag, lalo na nagpapakilala na mga taga-bangko. Huwag na huwag nyo rin ibibigay kahit kanino ang mga personal nyong impormasyon, kagaya na kumpletong pangalan at mobile number. At mas maigi pa nga guys na huwag kayo maglalagay ng malaking pera sa inyong bank account. Kung isa naman kayong OFW, ang isa sa nakikita kong paraan para medyo safe ang pera nyo ay mag-ipon kayo ng mga dollar. Dahil pwede kayo magdala sa Pilipinas ng $10,000 pababa at katumbas siya ng $250,000 in cash na hindi kailangan i-declare. At kung may sobra din kayong pera ay pwede nyo rin ipambili ng ginto. At least sa ginto ay tumataas ang value at kumikita pa ang pera nyo. Huwag na huwag yung ilalagay ang lahat ng pera nyo na pinagpagura nyo sa abroad sa bank account, dahil kapag nalimas ang pera nyo, sira ang buhay nyo.